Nagdeklara na ng state of calamity sa Kalumpit, Bulacan. Karamihan kasi ng mga barangay roon hindi pa umaahon sa baha. May gigil namang mensahe o may gigil namang mensahe ang mga residente sa mga nangurakot sa flood control projects. Live mula sa Kalumpit, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, may tulong na bang naibigay sa mga apektado ng baha at kumusta na rin ba ang panahon dyan ngayon? Cheryl, unahin ko muna yung sitwasyon namin dito sa Barangay San Miguel kung saan nakalubog ako sa halos hanggang hita na taas ng tubig baha dito nga sa ilang parts ng Barangay San Miguel dito sa bayan ng Kalumpit. Actually, mababaw pa ito kung ikukumpara doon sa may looban na halos 5 to 6 feet ang lalim. Kaya kung mapapansin mo sa akin likuran, yung ilang mga bubong ng bahay halos abutin na rin ng tubig dito sa lugar. In terms of tulong, may mga nakakarating na daw ng mga relief goods or relief packs sa ibang mga evacuation center, pero yung lagay ng panahon dito ngayon medyo tumigil na ang ulan, pero kanina buong maghapon pabugso-bugso pa rin ang lakas ng ulang binabagsak dito sa malaking bahagi ng Bulacan na nagpapakaba sa mga residente dahil makakadagdag din yan ulit dito sa nararanasan nilang baha na sinasabayan pa ng high tide. Sa drone video ng News 5, tila naging pulu-pulong isla na mga bahay sa Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Balot na kasi ng tubig ang paligid ng mga tirahan sa lugar dahil yan sa ilang araw na pag-ulang dala ng habagat. Ang katabi nitong Pampanga River umapaw na. Kaya parang naging koneksyon na rin ng ilog ang mga kalsada sa lugar. No choice tuloy ang mga residente kundi lumusong na naman sa baha. Isa pa sa nagpahirap ngayon ang halos 5 talampakang elevation level ng tubig dulot ng high tide. Kaya ang karamihan nagbabangka na rin lalo't lampas tao o mahigit 6 na talampakan na ang baha sa looban. Ang masaklap, pabugso-bugso pa rin ang ulan kaya patuloy na tumataas ang tubig. Mula sa pinagpatong-patong ng mga tabla ng kahoy, gumawa na ng konkretong tawiran ang mga residente rito para makapunta sa kanilang mga bahay. Pero dahil sa ganitong sitwasyon na nalubog na sa baha, halos hindi na makita mismo yung mismong daanan at tanging itong gabay na lamang ng mga kawayan ang nakalitaw. Ang ilang bahay sa barangay, kapansin-pansing inabandona na dahil sa paulit-ulit na lamang na sitwasyon. Pero marami ring residente ang mas pinipiling manatili sa kanilang tirahan kahit lubog sa baha. Gaya ni Tatay Teddy na ayaw pa munang lumikas sa evacuation center. Papatong-patong lang namin yung dalawang kalipatra, dalawa kaming mag-asawa doon, magkadikit lang kami tutulog na, magkatagilid. Kasi nga nabang nga namin mamaya, biglang lumaki pa ng husto, lalo masisira lang maggamit, kaya kailangan angat lang ang angat. Ang ilan ngang paninda nila sa kanilang sari-sari store nakalagay muna sa batya para hindi malubog sa baha. Sa ganitong sitwasyon, hindi nila maiwasang manghinayang sa mga flood control projects na dapat sana'y nakatutulong sa kanila. Kung naayos man lang sana pagkakagawa, hindi nakurakot yung sistema, maganda sana pagkakagawa niya at siguro hindi kami lubog sa baha ngayon. Makonsensya naman sila. Hindi naman sila yung tinatamaan ng sistemang ginawa nila Kaming mga mahihirap na nandito dito. Ito rin ang hinaing ng pamilya ng senior citizen na si Lola Rosalinda. Naputulan na siya ng paa dahil sa sakit na diabetes at nagtitiis pa rin muna sa mataas na papag na pinupwestuhan, wag lang abutan ng baha. Mensahe niya sa mga nasa likod daw ng kontrobersya sa flood control scandal. Ay sana parusahan sila ng Panginoon Diyos at ginanyan nila hindi naman 2-3 tao lang. Katakot-takot na tao ang naperhisyo. Meron naman daw nagawang dike sa bahagi ng Pampanga River. Ang problema, pati ito nalubog na rin sa baha. Bukod dito, meron din daw na-discovering ghost flood control project sa Barangay San Miguel. May pumunta raw kasi dito na mga nag-iimbestiga noong nakaraang taon at hinahanap ang naitayusan ng riprap. Naghanap po sila ng proyekto, may dala-dala po silang list. Tapos po nang hinahanap sa akin, wala naman po akong makipakita. Kung nagawa po siguro ng maayos yun, baka kahit pa paano nalimitahan yung bahang ganito. Sa tala ng Kalumpit Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, lahat ng 29 na barangay ng bayan ay apektado ng pagbaha at nalubog sa tubig. Isa lang ang Kalumpit sa mahigit 10 bayan at lungsod sa Bulacan na naperwisyo ngayon ng mga pagbaha. Sa kabila yan ng pinakamaraming flood control projects na naitala sa probinsya.
Cheryl, nakipasok tayo at nakisuyo dito sa isang bahay na apektado ng talagang labis-labis sa pagbaha. Ipakita ko sa inyo yung sitwasyon na hanggang hita pa rin yung lalim ng tubig dito. Yung tulay na tubig talagang halos greenish-brown na siya, no? At ito talagang nakataas na ho lahat ng mga gamit nila dito sa bahay dahil no choice kundi kasi mababasa lang din ho sila ng baha, no? Yung mga kwarto, lahat lubog sa tubig. Ipakita ko sa inyo ito isa, meron siyang double deck pero hindi na mapakinabangan yung babang part, yung taas na lamang ang pwedeng mahigaan ng mga naninirahan dito. Talagang kita mo, pag bababa ka ng kama, ang mararanasan mo tubig kagad. Kaya nga exposed talaga sa mga sakit din sa balat. At kahit alipunga, itong mga residente dito dahil nga wala silang choice. Kung hindi sila magsusuot ng mga jumpsuit or wader, talagang lulusong at lulusong sila sa baha technically. Andito rin no, si nanay, 73-year-old si Nanay Rosalinda. Hindi na siya makaalis. Pinatong na lamang itong upuan na sala sa mismong lamesa. Nanay, bakit mas pinipili mo na manatili ho dito? Ang balita ko, marami na nagpapalikas din sa iyo. Hirap po akong lumikas. Kaya nagtitiis na kami dito. Oo. Hanggang maitataas ako nung asawa ko. Oo. Tinataas ako. Paano ho yung pag-CR ninyo? Kasi balita ko ho, ang banyo dito, Cheryl, mga kapatid, halos nalubog na rin talaga yung pinaka-kubeta, pasintabi ho sa mga kumakain. Basta ako, pagka nadudumi, lalagyan ako ng pampers nung Pero na kasamahan lang ho ko. talaga, Oo. no? Kasi nga walang choice. Oo. Nabalitaan nyo ho, ang daming flood control project dito pala sa Kalumpit. Sa Kalumpit, walang natuloy kahit isa. Kinuhan lahat ng nangangurakot. Imbis na pagawa yung yung dapat gawain, Oo. hindi ginawa. Ayan, tuloy. Sila nanay nahihirapan dito. Oo. Ayan, kaming mga mamamayan ng naperhisyo. Okay. Sige, si nanay po kasi mga kapatid ay kaya hindi rin siya basta-basta makakaalis dito sa lugar, kundi kailangan siyang buhatin talaga ng kanyang mga kaanak. At aabutin, Cheryl, ng halos buwan ang bibilangin bago tuluyang humupa yung tubig dito sa kanilang lugar. Ang problema kasi dati daw, binabaha naman na talaga itong Kalumpit. Pero ngayon, kahit high tide lang, talagang ganito kataas yung tubig na nararanasan o napeperwisyo ang mga residente. Cheryl. Pansin din namin, buti may kuryente sila kahit ganyan kataas yung tubig. Safe ba naman? Yes, Cheryl. Actually, isa rin yan sa pinagpapasalamat ng mga residente rito sa lugar dahil hindi naman nawalan ng supply ng kuryente maging tubig dito sa kanilang area. Last year, yun yung isang problema dahil nga halos talagang nawalan ng kuryente itong malaking bahagi ng barangay. Kaya ang ginawa nilang diskarte, yung mga natatamaan ng baha ng mga supply ng kuryente, pinagpuputol nila yan at iniangat lahat. Kaya ngayon, lahat sila ay nakikinabang naman sa supply pa ng kuryente kahit papano sa kabila ng ganitong sitwasyon na mataas nga ang baha dito sa lugar. Bukod din sa mga ibinibigay ng mga relief goods, although sabi ni nanay, wala pa siya natatanggap na relief goods dito kasi inuuna pa evacuation center, nakatakda din magbigay naman ng mga gamot na doxycycline ang mga pamahalaan para at least makatulong sa mga residente na no choice, lumulusong sa ganito kataas na baha. Cheryl. Kailan daw makakatanggap ng ayuda, ng tulong, yung mga mas pinipili nilang manatili sa kanilang mga tahanan? Abay dapat ito'y matatanggap na talaga ASAP, lalo't ngayon nakadeklara na yung state of calamity dito sa buong bayan ng Kalumpit. Kaya nga ang hiling ng mga residente, lalo na yung mga hindi nga nagsisilikas dahil nakakalungkot man pakinggan, nasanay na sila sa ganitong klaseng sitwasyon, sana raw pati sila makatanggap naman ng tulong. Hindi lamang yung mga nagsilikas sa mga evacuation centers. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.